guys. Hello guys. Sa snack tayo. Nagbabasa si kuya. So, ano yan? So, ito yung mga bigay ng school nila. Makati. Buns. Ito ay chocolate wafer. Hi, Lara. Hi mo na ikaw. Hi, guys. Tikman natin yung wafer nila. Masarap. Hi, so, ano siya? Parang gawa yan, o. DepEd. Not for sale. So, DepEd siya. O, ito na. Oh, Lara. Tikman natin. Tikman natin to. Tikman. Ang sarap! Masarap. Sarap. So, dalawa siya. Yan, dalawa. Tapos yung laman niya, 1, 2, 3, 4. Meron pa isa na tira. Tapos, dalawang Nutriban. Tapos isang bigas. Diba? Malaking tulong na rin ito panlugaw-lugaw, lalo na pag walang-wala ka. Saka yung bigas na to hindi basta-basta kasi with iron yan. Iron is a mineral that is naturally present in many foods, added to some food products, and available as a dietary supplement. Iron. Diba? Ang ganda. Dami nang binibigay. Ito, bigay mo to kay Ate Jean. Hindi na natin to makakain. Mukha ako. Wala pa akong ligo. Hindi ako naligo. Maya pa. Hello na vlog. Tapos ka na magbasa na? Ay, wala no. Ang sarap. (2026) siya ma-expired. Sarap, diba? Romies chocolate wafer. Galing. Lagi kami may ganito. O, hindi ka pa tapos magbasa. Bakit? Pinapabasa ko siya kasi. Basahin mo na yan. Tapos na. Tapos na. Dito Where? na tayo. The Hebrew. Word. Ano po yan? Yahweh. Yahweh is a Sacred. Name. Name for God. Amongst the Jewish people and translate as I am who I am. Yan. I am who I am. So, ito yung binabasa ni Kuya. Wait. So, binili ko yan sa Shopee. The Illustrated Children's Bible. So, dito siya natututong magbasa. Pinapabasa ko lang siya lagi. Hindi ko siya pino-force na yung perfect yung sa exam.
Kung ano yung kaya mo, yun lang. Tapos, sa akin yung, pahingi! So, kung ano yung kaya, yun lang. Basta magbasa ka lang sa bahay. Ganun lang. Importante marunong ka magbasa. Mapupunta ka dun sa grade 2, grade 3, grade 4, marunong ka magbasa. Kasi, ang dami-dami kong kakilala. Alam mo yung nag-high school, tas hindi marunong magbasa. Dapat hindi pinapapasa yung mga ganun, sa totoo lang. Kasi, pinaka-importante yung pagbabasa eh. Dapat, tinututukan yung ganyan. Kung hindi marunong, wag mong ipasa. Ano? Bakit nakakarating silang high school? Hindi naman sila marunong magbasa. Hindi sila marunong. May classmate akong ganun dati. Ako, napakabobo ko sa math ha. Darby. Napakabobo ko sa math. Hindi ako marunong mag-plus. Ganun, minus. Kahit basta, hirap ako sa math. Pero marunong akong magbasa. Pinapag-grade ako nung teacher ko. Kaya nga nagtanong yung kaklase ko sa akin. Kwento niya dun sa kaibigan niya. Sabi niya, ewan ko dyan. Pinapapasa ni ma'am, pinapag-grade 2 eh. Hindi naman marunong sa math yan. Hindi nga marunong mag-plus yan eh. Eh siya kasi marunong siya. Ang galing niya mag-plus. Magaling siya sa math. Hindi siya marunong magbasa. Kaya grade 1 pa rin siya. Kaya ngayon, importante magbabasa si kuya. Yun lang pinaka-importante sa akin. Gusto niyang pumasok sa school. Kung ano yung kaya niya, yun lang. Hindi ko siya i-force. Kasi, hindi basihan yan eh. 75 lang naman kailangan ng gobyerno. Kung ano lang kaya niya, yun lang. Hindi mo kailangan pagalitan kasi hindi na perfect. Yan. Hindi natin kailangan i-ganon. So, yung amo ko dati, kasi yaya ako ng bata dati eh. So, yung dalawa yung anak niya nung time na yon. Yung isa, sobrang talino. Tapos, dinadala nilang Disneyland. Kasi, laging rank 1 eh. Top 1 lagi. Ano pa siya? Grade, tawag nito. Nung time na yon, ano pala siya? 4 years old. Yung batang yun. Or laging rank 1. Tapos, yung ate, pangalawa siya. Pero ang lalaki ng grades nila ha, nakikita ko 99. Eh, yung bunso kasi, 100. Mga Chinese sila. As ang mamahal pa ng school, 60,000 yung tuition. Tapos, parang nagsiselos yung ate, kasi yung alaga ko ate, so 6 years old na siya. Mommy, I want to go there also. Punta daw silang Disneyland. Kasi nga pumunta yung kapatid niya, yung bunso. Alam mo nung sagot? Dapat na first ka. Kawawa naman kung ganyan. Eh paano kung hindi niya talaga kaya eh? Okay na yun eh. Naka-second na siya eh. Ba't kailangan pa i-first talaga? Sabi ko talaga pag ako may anak ganyan. Bahala na. Kawawa. Ka-achievement na yun eh. Ka-unfair. Para lang sa akin yan. Pero iba-iba kasi tayo ng parenting style. Sa kanila din yun. Sa inyo din yan. Nung gusto nyo kung paano nyo hayaanin yung mga anak nyo. Basta para sa akin, sa lahat ng bagay, kailangan pa rin talaga prayer. Kahit nga sa pag-apply mo ng trabaho, kailangan mo talaga ipag-pray. Kasi, napanood ko sa MMK ba yun? Si Angel Locsin yung bida. UP graduate, biruin mo UP graduate, tapos hindi matanggap-tanggap sa trabaho. Sobrang talino pa ha. Magna cum laude or cum laude. Basta nakalimutan ko nandyan. Tapos nabaliw na lang siya. Alam mo kung pinasok ng trabaho kasi parang syempre Pilipinas tayo, parang overqualified yung ganun. Hindi siya tinanggap sa trabaho. Tapos yung naging trabaho niya, nagsasayaw siya sa bar. Kasi parang hindi niya matatanggap na ganun. Nahihirapan siya maghanap ng work. Kasi kahit naman kasi sobrang talino mo, kailangan mo pa rin talaga kasing
magpakumbaba. Dapat humble ka pa rin. Kasi yung ka-work ko, yung hindi siya ka-work pala, yung kasama ko sa boarding house dati, hindi mo malalaman na sobrang talino niya pala hanggang nakita ko na lang yung papel. Ha? Ano ka? Magna cum laude ka? Diba? Gulat na lang ako nung paghalungkat niya ng papel niya, magna cum laude pala siya. Sabi ko, ang talino mo naman. Sabi niya, hindi naman, mahilig lang talaga akong mag-aral. So, napaka-humble niya. Doon ko nakikita ang humble niya. Pero yung sa MMK naman kasi, parang ano kasi siya eh, kapag mataas ba. Siyempre, kahit matalino ka, lalong-lalo na, fresh graduate, lalong-lalo na, naghahanap ka pa ng work. Siyempre, tatanggapin mo kung ano yung importante legal work.